Hi. So, yung demo na to will be focused on modules. So, yung di-discuss natin dito is kung ano yung purpose ni modules, uh, paano mag-create ng modules, and ano-ano yung mga property na usually ginagamit sa module na decorator. So, kung titignan nyo yung slide natin, mapapansin nyo merong module A, module B, and module C. Each module merong components and pipes. So for module A, merong component A and component B. For module B, merong component C and component D, and also a pipe A. Sa module C, merong pipe B, service A, and service B. So, explain ko lang yung module A. So, since si component A and component B uh, ay nasa same module, it means na pwedeng magamit ni component A si component B, and same with component B, ganun din. Pwede niya magamit si component A. So for module B, merong component C and component D. So again, kung sino lang yung mga nasa same module, sila lang yung pwedeng mag gumamit dun sa ibang component and pipes and also services. So for this, si component C lang ang pwedeng gumamit kay D and pipe A. And ganun din si component B, pwede niya lang gamitin si component C and pipe A. So hindi niya pwedeng gamitin yung nasa ibang module, which is component A and component B. So ganun din sa module C, meron siyang pipe B and service A and B. Pero ang difference kay module A, in-import niya si module B and module C. So dahil doon, si component A and component B can now use yung mga laman ni module B and C, which is component C, component D, and pipe A. Tapos pipe B, service A and service B. Dahil in-import nila ni module A si module B and C. So, ito yung before and after ng app module. Before, meron tayong movie list component and ellipsis component. Ellipsis pipe pala. So, uh, since component and pipe, nasa array sila ng declarations. So, sa after, mapapansin nyo wala na yung movie list component and ellipsis pipe. Pero meron tayong shared module and movie module. So, since module sila, sa imports sila mapupunta. So, yun nga. Like I said, ang purpose ni modules is siya yung mechanism ni Angular na to group yung uh, related components, pipes, and services sa isang module. So, ito yung maging itsura ng shared module natin. Gagawin natin siyang bago. So, this is where we will group all our global components, pipes, and services. So, same sa app module, kailangan i-import si ng module from Angular Core. And then, gamit tayo ng declarations. Tapos, i-reference lang ulit natin si ellipsis pipe. And lagyan natin sa declarations. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron kayong ditong bagong makikita na property, which is exports. I'll explain that later. So, check natin yung movie module. So, ito ulit bago, movie module. Dito natin ilalagay lahat ng mga components na related sa movies natin. So, ganun ulit, may ng module, tapos may common module. Bakit may common module dito sa movie module natin? If babalikan natin yung slide natin before about built-in directives ni Angular, in order to use yung mga built-in directives like ngIf, ngClass, and ngStyles, yung mga ganun, need i-import si common module, otherwise hindi natin magagamit yung mga yan or mag-error yung app. So ito,
in order to use the built-in directives, make sure you import common module, which is already part of browser module. So, which you will find in appmodule.ts file. So, para magamit natin to, kailangan natin yung common module. Pero since sa app module, meron tayong browser module, hindi na natin in-import si common module dahil part na siya ni browser module. Pero for sa bagong module na gagawin natin, which is yung movie module, since ang kailangan lang natin is yung mga built-in directives, para mas maging magaan yung movie module natin, common module lang ang i-import natin. Dahil kapag buong browser module, madami pa tong laman, which is hindi naman natin kailangan. So, remember yung reason kaya bakit kailangan natin nung mga built-in directives dahil dun sa template ng movie list natin, meron tayong ng-switch doon, may ng-if, and may ng-for. So, later i-check ulit natin yan. Pero, um, dito sa movie module natin, same lang din. Reference natin yung movie list component, tapos lalagyan natin sa declarations. And then, imports natin yung mga kailangan, which is common module and shared module. Explain ko si HTTP module sa mga susunod na slides. Pero for now, focus tayo sa common module and shared module. So, since kailangan natin yung mga built-in directives, kailangan natin import si common module. And then, since yung movie list component natin is gumamit tayo ng ellipsis pipe, which is nasa shared module na ngayon. So, kailangan natin i-import din si shared module para magamit ni movie list component yung ellipsis pipe. Ngayon, explain ko si exports. So, si export is isa siya sa property ni ng module which allows for the components to be used by other components in a different module. So, si ellipsis pipe is nasa or part siya ni shared module. Kailangan natin siya i-add sa exports para magamit siya ng ibang component na nasa ibang module. Like, movie list component which is nasa movie module. Kung hindi natin nilagay sa exports to and in-import natin si shared module, useless dahil hindi pa rin natin magagamit yung ellipsis pipe na nandito na kailangan natin i-export. So, later titingnan natin in action kung paano siya nangyayari. Yan. So, start natin convert yung code. So, ito yung code natin. Same pa rin sa before. So, lahat ng component na nandito is nasa loob ni app component. So, kung check natin yung HTML. So, lahat yan nandito. Ngayon, hihiwalay natin si movie list component at ilalagay natin siya sa movie module and pati si pipe. So, unahin natin yung pipe. So, dito sa shared folder, kikreate lang ako ng bagong file. Shared module.ts. Tapos, import ko lang si ng module from Angular Core. Tapos, i-reference ko lang si ellipsis pipe. And add sa declaration.
So, isa sa mga explain ko is itong declarations. So, yung declarations is ina-allow tayo na magamit ng yung mga component natin within the same module. So, kagaya nito, si app component, since nasa same module siya ni app module, so pwede siyang gamitin ng ibang component. So, na-discuss ko na yan before, parang recap lang. So, yun lang yung difference ni declaration sa exports. So, sa exports, ina-allow siya para magamit sa ibang module yung component na yun. And then, si declarations is to allow yung mga component within the same module na magamit siya. So, okay na yung shared module natin. Re-reference ko siya sa app module. Now, since part na ng shared module si ellipsis pipe, tatanggalin ko na siya dito. Instead, I'll use na lang si shared module. And then, since module siya, kailangan sa imports. Take note lang, kapag maglalagay kayo sa imports, if meron kayong mga built-in Angular module, unahin nyo yun before yung mga custom module na ginawa nyo. Just to make sure na maglo-load muna yung mga dependency ng Angular before yung sa inyo. So, tanggalin ko na to dahil kinoment ko na siya dito sa taas or tinanggal ko na. So, balik tayo dun sa shared module. Since hindi ko pa siya nilagay sa export, dapat hindi pa natin pwedeng gamitin si ellipsis pipe. So, save natin. And then, save ulit natin si shared module. Ayan, so may error tayo. The pipe ellipsis could not be found. Dahil hindi pa natin siya nilagay sa export, hindi pa magamit ni movie list component si ellipsis. So ito yon. Kung nakalimutan niya na, ito siya, ginamit natin. Since si movie list is nasa part pa siya ng app module, which is nasa magkaibang module sila. So para magamit natin si ellipsis, kailangan natin siya i-add sa export. So dapat working na to. So ayan, nag-add na ulit yung ellipsis natin and nag-load na rin yung app. Ang next natin na hihiwalay is si movie list. So magki-create tayo ng movie module. So ganun lang ulit from Angular Core. Import lang natin si movie list component. And then import natin si movie module sa app module. So since part na ng movie module si movie list, so tatanggalin na rin natin siya.
and import natin si movie module. So save natin kung mag-work na. So check natin yung app. So ayan, may error tayo. Can't bind to ng class since it is a known property of li. So aside dyan, yung ellipsis could not be found then. And then ganun din, ng if hindi na natin magamit. Ang reason dyan, dahil hindi pa natin ni-import si common module, which is requirements para magamit natin yung mga built-in directives. So balik tayo kay movie module. So try natin gamitin si browser module. So dapat mawala na yung mga errors regarding sa mga built-in directives. So ayan, wala na yung mga errors regarding built-in directives. Ang naiwan na lang is yung ellipsis dahil hindi pa natin ini-import si shared module. Pero like I said, since ang kailangan lang naman natin is yung mga built-in directives, masyadong overkill kung yung buong browser module ang i-import natin. So papalitan natin to para mas gumaan yung movie module natin. Ayan, since yung mga built-in directives lang naman kailangan natin, common module lang. Ayan, so same pa rin, yung ellipsis na lang yung error. Ngayon, i-import natin si shared module. Check natin kung okay na. Ngayon, ang error natin is si movie list. Bakit? Dahil hindi pa natin siya nilalagay sa exports. So, hindi siya magamit ni app component. Ayan, so movie list na component natin. Hindi siya magamit ni app component dahil magkaiba sila ng module. Si app component ay nasa app module. Tapos si movie list is nasa movie module. So magkaiba sila. So dahil dyan, kailangan natin gamitin yung exports. So ayan, balik na ulit sa dati, working. Yan, ang try naman ninyo ngayon as parang assignment ninyo is pati si loader component which is component din na pwede natin gamitin globally. So dapat ma-add nyo siya sa shared module. And tanggalin nyo siya dito sa app module kung magagawa nyo. So yan. Ganito lang yung for modules na demo.